Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nasa Colossians chapter 2 verses 1 hanggang 15 po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sa panibagong buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Buksan na po natin ang ating mga Bible sa Colossians chapter 2 verse 1 hanggang 15 at sabay-sabay po tayong aral at magnilay-nilay ng kanya pong mga salita sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga. Salamat po sa panibagong araw na meron po kami. Salamat Panginoon sapagkat sa pamamagitan po nito ay pinapaalala nito sa amin, Panginoon, na tanging kayo po ang nagbibigay po ng bagong buhay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong kalakasan. And we hope and pray, Lord God, na patuloy ka pong mangusap sa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagninilay-nilay ng mga salita mo, Panginoon. Sa bawat umaga, Panginoon, ay dinaragdag mo sa buhay po namin. Samahan niyo po kami ngayong umaga. Let the Holy Spirit gives us wisdom. And Lord, ma-apply po namin itong katotohanan ito sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yun po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa Colossians chapter 2 verse 1 hanggang 15. Basahin lang po natin yung passage po natin for this morning. Sabi po dito, sa Tagalog ko po babasahin. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng kayamanan at ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo maligaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Kahit na wala ako riyan, kasama ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kung hindi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman kung hindi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat sa nalituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. I entitled this devotion bilang matatag ka. It is a declaration and it is a reminder na lahat po tayo ay matatag. Matatag, matibay, nakabaon ng ugat. Hindi po dahil sa ating sariling kakayahan, of course, kung hindi dahil po sa
kay Kristo na atin pong Panginoong Jesus, no? Isa sa mga responsibility ni Pablo, ni Apostle Paul, bilang sa mga sulat niya, ano po, kung mapapansin po ninyo, ito po ay paraan niya para mag-encourage, mapalakas yung mga kapatid sa pananampalataya. Pangalawa, ito po ay paraan niya para ma-follow up yung mga churches na raise, no, sa mga missionary journey niya. And surprisingly, hindi naman po talaga si Pablo yung nagsimula po dito sa church dito sa Colossae, no? Ito po ay ini-start ni Epaphras, no? At si Epaphras po ay isa sa mga nawin ni Pablo doon sa Acts chapter 18 or 19, kung hindi po ako nagkakamali, doon sa Efeso. At dito po na-build yung church po na ito. But kaya na nasulat itong Colossians dahil nga po ang gusto niya is patatagin yung pananampalataya ng mga mananampalataya dito po sa bahaging ito dahil marami nga pong mga false teachings na kalat, no, na sa sobrang dami talagang pwedeng mahikayat yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na maniwala dun sa kanilang mga ikinuturo. No, maraming false teachers that time at concern si Pablo sa safety na kanila pong mga paniniwala. Kaya sumulat po si Pablo sa kanila. And makikita po natin doon sa may verse 1 hanggang verse 5. Pero pag binasa po natin yung Colossians chapter 1, mas malalaman po natin na talagang ang foundation ng sulat ni Pablo is para mas magkaroon sila ng maging rooted sila sa atin pong Panginoong Jesus, maging matatag po yung kanilang pong pananampalataya. Speaking of matatag sa pananampalataya, pwede po ba nating tanungin yung atin pong mga sarili, matatag na nga ba talaga ako? Ayan, no? Salamat po sa mga nagtanong. No? Yung katatagan po ba natin ay saan nanggagaling? No, ito po ba ay nanggagaling sa sarili nating pagkakakilala o pagkakaalam patungkol kay Kristo? O ito mismo ay nanggagaling sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya? Ano po? Kaya nga sinabi ni Pablo sa may verse 2 hanggang verse 5, ano po? No, na pinakilala niya muli si Kristo. Sabi doon, ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila ng pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. No, si Jesus Christ mismo po ang mismong hiwaga ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos Ama na siyang binigay upang ikatutubos ng ating mga kasalanan. Kaya nga sinabi ng verse 4, sinasabi ko ito upang hindi kayo maligaw ni numan sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Siguro mga taga Bulacan yung mga mapanghikayat na to, no? Matatamis magsalita. Yan, ano? Talagang mahihikayat ka, no? Kung ganun po ang siste nung araw, sigurado hanggang ngayon, kalat din po yung mga false teachings. Sobrang dami rin. Why? Magbasa ka lang ng social media, marami ka na mapapanood at mababasa. No, mag-scroll ka lang. Actually, meron nga po dito, no, first time ko pong makita yung teaching na the Mother of God, no? Hindi si Mary. Dito rin sa Colossians yung verse na isinare sa akin ng church na iyon. But anyway, no, hindi naman po yun yung pag-uusapan natin. Pero kinakailangan maging matatag po yung ating pananampalataya patungkol sa mga turo na taliwas na turo galing sa atin pong Panginoong Jesus. Now, ang tanong paano ba tayo magiging matatag? Kung tinanong natin yung ating sarili, matatag na ba talaga ako? Kung hindi pa, o talagang parang nagda-doubt tayo sa ating mga sarili, kung matatag na ba talaga tayo? Now, paano natin malalaman kung paano tayo magiging matatag? Number 1, ay remain rooted in Christ. No? Dapat tayo ay manatiling nakaugat kay Kristo. Sabi dito ng sa verse 6 hanggang verse 7 ng Amplified Version, therefore, as you have received Christ Jesus, the Lord, walk in union with Him, reflecting His character in the things you do and say, living increasingly more established in your faith, just as you were taught and overflowing it with gratitude. Sabi doon, walk in union, no?
Number one, dapat maging rooted tayo kay Kristo. No? Na in-emphasize ng talata na ang pananatiling nakaugat kay Kristo. So dapat tayo, ikaw at ako ay manatiling nakaugat kay Kristo. Di ba ang mga matatandang puno, ito po ay may mga malalalim na ugat na kahit anong bagyo ang dumaan, hindi ito basta-basta matatangay, hindi ito basta-basta mabubulot sa kanyang ugat dahil malalim na ang kanyang pagkakaugat. So we need to remain rooted in Christ para po hindi tayo madala ng mga turo na taliwas mula kay Kristo, no? Makikita natin yung ibig sabihin dito sa binasa po natin sa may verse 6 hanggang verse 7. Patuloy na lumakad kasama si Kristo, no? Hindi lang po ito isang beses. Ang paglakad kay Kristo ay hindi lang po tuwing linggo. Ang paglakad kay Kristo, ito po ay nangyayari araw-araw. Continue to walk in union with Him. Kapag pag binasa po natin sa Amplified, yung ibig sabihin ng in union with Him is you are to reflect His character in things you do and say. No? Dapat nakikita iyon araw-araw sa ating buhay. Ang paglakad kay Kristo, ulitin ko po, no? Ang paglakad kay Kristo ay hindi po ito isang beses lang. O basta ako, tinanggap ko na si Kristo. Tapos na ako dyan. No? Hindi ko na kailangan pang gawin ito kasi tinanggap ko na si Kristo. Ang pagtanggap po kay Kristo ay hindi isang beses lang. Ang paglakad kay Kristo ay hindi tuwing linggo lang. Ang paglakad kay Kristo ay araw-araw. Amen po ba mga kapatid? Araw-araw. Pangalawa, para maging rooted tayo kay Kristo, hindi lang tayo patuloy na lumalakad sa Kanya. Dapat lumalalim tayo sa Kanyang mga salita. No? Magbasa tayo ng Biblia. No? Para hindi tayo madaling matangay ng mga maling aral. No? Lalo ngayon, dami dyan. No? Talagang mag-scroll ka lang or kahit tumambay ka na siguro sa kalsada, may pagtuturo na sa'yo ng ibang aral. So, para hindi tayo matangay ng turo, no? Ng ibang turo, lalo na sa pamamagitan ng mga mapanghikayat na pananalita, kinakailangan lumalim tayo sa Kanyang salita. Sa salita mismo ng Diyos. Doon tayo maging rooted. At dapat lumalago po tayo sa pananampalataya natin araw-araw. No? Pansinin niyo po, ang isang taong madaling matukso, ang madaling lumayo mula sa aral, ito po ay masasabi nating hindi na lumago sa kanyang pananampalataya o masasabi nating baby, no? 'Di ba? Pagka baby, ang daling tangayin ang daling guhanin, no? Kaya nga po maraming mga nawawalang mga bata. Bakit? Kasi mga baby pa sila. Wala pa silang kakayahang humindi sa mga maling turo o maling aral na naghihikayat sa kanila. So therefore, para hindi tayo matangay ng mga maling turo ng ibang tao na hindi tungkol kay Kristo, kinakailangan lumago po tayo sa pananampalataya. We need to say no to them. No? Kahit pa sa tamis ng kanilang pananalita, ay hindi tayo madala dahil lumalago po tayo sa atin pong pananampalataya. And makikita natin na sinama ni Pablo yung pinakahuli. At magpasalamat kayo lagi sa Diyos. No? Ibig sabihin na kung tayo ay rooted kay Kristo, anuman yung sitwasyon, magpapasalamat tayo sa Kanya. Praise the Lord. Thank you, God. Kahit pa may problema. Kasi rooted tayo kay Kristo. Matured enough tayo na i-handle at intindihin yung bawat sitwasyon. Ibig sabihin lang mga kapatid, those who are rooted in Christ is matured in spirit. No? Yung kanilang spiritual life is matured. No? Kaya kinakailangan mga kapatid, kung gusto nating maging matatag, we have to remain rooted in Christ. No? Nakaugat dapat tayo kay Kristo para hindi madaling mahugot yung ugat. Kaya nakakatuwa po mga kapatid na malaman yung katotohanan na ito na matatag na nga ba talaga ako? Ngayon kung hindi pa, we have to remain rooted in the Lord. No? Hindi sapat ang minsang pagtanggap kay Jesus. Kailangan natin siyang sundan araw-araw mga kapatid. No? Hindi sapat yung Lord, kilala na kita, hindi na ako mag-church, hindi na ako magbabasa ng Bible, basta alam kong nandiyan ka lang. Kapatid, hindi po yun sapat. Ang tunay po na pagiging matatag sa atin pong pananampalataya, yung araw-araw na lumalakad sa atin pong Panginoon. Pangalawa, nabanggit din po ito kahapon, even nung Sunday, yung identity mo kay Kristo. Palagi mong tatandaan at palagi mong aalalahanin kung sino ka.
sa harapan ng atin pong Panginoong Hesus. Para hindi tayo madaling malinlang ng mga maling turo. No? Sinabi yan ng verse 13 hanggang verse 15. Anong sinabi doon? Pinapaalala sa atin ni Pablo, no? Sa mga taga-Colossi, no? Na dati tayo'y patay sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero binuhay tayong kasama ni Kristo. Amen? At ito po yung pagkakakilanlan natin. Pinatawad ang ating mga kasalanan at binura ng Diyos ang ating pagkakautang. Nagtagumpay si Kristo laban sa kapangyarihan ng kasamaan sa pamamagitan ng krus. Ikaw at ako ay tinubos ng pag-ibig ni Kristo. And that is our identity. No? Wala na yung bahid ng kasalanan. Kaya hindi ka na basta-basta matatangay ng mga turo kasi kilala mo kung sino ka. Kilala mo na kung sino ka dahil ikaw at ako ay pinatawad ni Kristo. Yung kasalanan na ating mga nagawa noon pa, o kahapon, o noong mga nakaraang araw, nakaraang buwan, lahat po yun ipinatawad na. So we have to remember our identity in Christ. Yun po tayo. So hindi tayo basta-basta matatangay ng mga maling turo. No? Dahil ikaw ay pinatawad na, hindi ka naaalis dun sa nagbigay sa iyo ng kapatawaran. Amen po ba? Kung tayo ay pinatawad ni Kristo, hindi na tayo lalayo sa turo niya. Dahil tayo ay pinatawad na ng ating pong Panginoong Hesus. No, kapag alam po natin yung pagkakakilanlan natin kay Kristo, hindi tayo madaling malinlang ng mga maling katuruan na nagsasabi na kailangan pa tayong idagdag upang maging sapat sa harapan ng Diyos. No, kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin iyan para maging katanggap-tanggap ka sa ating Panginoong Hesus. No, yung mga ritual, no? Ayun yung sinabi doon Ayun yung sinabi ng Bible Ito yung mga maling turo sa may verse 8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula. Kung hindi sa mga tradisyon, ito po yung mga katuruan. Kung hindi sa mga tradisyon ng mga tao at alituntunin ng mundong ito. So makikita natin, ang dami yan. Culture ng mga tao. Yung mga bagay na nakaugalian ng mga tao. Yun po yung mga turo. No? Pagka hindi mo ito ginawa, ganito mangyayari sa'yo. Pagka hindi po ito ginawa, mamalasin ka, bebinasin ka. Hindi naman po yun galing sa Bible. Hindi naman po yun galing sa atin po Panginoong Hesus. That is why, mga kapatid, kapag alam natin ang ating pagkakakilanlan kay Kristo, hindi tayo madaling malinlang. Ang ating pagiging ligtas at katanggap-tanggap kay Diyos, sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos, ay dahil kay Kristo lamang, hindi sa ating sariling mga gawa. So kung dito sa bagay po na ito, sa dalawang bagay na to, we have to remain rooted in Christ, remember your identity in Christ. Ito pong bagay po na ito, ang magpapatatag sa atin. Hindi po yung sarili natin ang magpapatatag sa atin. Kung tayo, ang pananampalataya natin ay nakaangkla kay Jesus Christ. Ano man pong problema o pagsubok ang dumaan sa iyo, ano man pong turo ang i-entertain sa iyo at marinig mo, hindi ka basta-basta bibitaw sa pananampalataya mo because you are rooted in Christ and you know who you are. We are all children of God. So mga kapatid, ngayong umaga, no? Ang katatagan ng isang Kristiyano ay hindi nanggagaling sa dami ng alam niya. Alam ko yung Greek words nito, alam ko yung Hebrew words nito, alam ko kung paano i-interpret yan, alam ko kung paano gawin yan. Hindi po iyon doon. Ang katatagan ng isang Kristiyano ay hindi dahil sa marami siyang alam, kung hindi sa lalim ng relasyon niya kay Kristo. Ngayon, sabihin po natin ulit sa ating mga sarili, matatag ako dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Hindi dahil sa dami ng alam natin. Hindi dahil sa galing natin. Hindi dahil kung kanino pa man. Matatag ka dahil kay Kristo. Wala na pong iba. Kaya kung ano man pong dumating sa buhay natin, matatag tayo. Dahil sa nanatili tayong nakaugat kay Kristo Jesus, na ating pong Panginoong Jesus. At yun po ang ating devotion ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Let us all pray. God and Heavenly Father, continue to bless us and continue to release us, Lord God,
with all the favors, Lord, na galing po sa inyo. Salamat po sa inyong mensahe ngayong umaga, Panginoon. Samahan niyo po kami at maging matagumpay at maging mabunga, Panginoon, ang buong maghapon namin, Panginoon. Lord, we pray na, at I declare, Lord God, for everyone na nakikinig, pagpalain niyo po kami at gawin niyo po kaming pagpapala sa mga tao na kapaligid sa amin, sa aming pamilya, sa aming community, sa mga tao, Panginoon, na ilalapit mo sa amin. Gawin niyo po kaming pagpapala, Panginoon, para po sa kanila. Maraming salamat pong muli. Ito po ang aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.